Magandang araw mga katami. So ngayong araw po ay magluluto tayo ng kare-kareng gulay na may konting baboy. So ayan na nga, hiniwa ko na nga po yung mga sangkap. Hinugasan ko at hiniwa na po yung pecha, yung talong at yung sitaw. So gusto ko kasi sa kare-kare madaming gulay. At ayan na nga po yung baboy, hinugusan ko na nga rin po at maya-maya pa ay ating hihiwain na yan bago natin iprito kasi malalaki po yung hiwa niyan. So wow, kala mo naman kapakadami. So ayun na nga po at lalagyan na po natin yan ng asin. Diretso lagyan na ng asin at maya maya pa ay ating ipiprito na yan. So naghiwa na nga rin po ako dyan ng panggisa natin ng bawang at sibuyas na ating gagamitin para dire-diretso na po ang ating pagluluto. So dito nga po ay nagpainit na po ako ng mantika sa kawali at inuna ko na pong iprito itong mga baboy. Then ito na nga po at isinet aside muna natin yan. At sa same na kawali, dito na rin po natin ipiprito itong mga talong. So after nyan, sinunod ko naman itong mga sitaw na ating hiniwa. Ipiprito din natin yan. So siguro nagtataka kayo, no, bakit puro prito ang mga gulay. Meron din isang klase ng pagluluto ng kare-kare. Yun yung binoboil din. So masarap din yun. Pero this time, gusto kong itry itong ipiprito lahat ng mga gulay. So ito na nga, tumamit na ako ng strainer para tumulo yung mga mantika. 1 minute later. So at this point nga po ay binawasan ko po yung mantika ng kawali kasi ang susunod ko naman po ilalagay dyan ay yung ating pechay para hindi naman po siya sobrang oily. So ito na nga at pwede nang hanguin ang ating pechay. At tada! Ito na nga po lahat ng ating napritong mga gulay. So ito na nga po ang pinakahuli nating gagawin bago tayo kumain. Ito na ang pagluluto na ng kare-kare sauce. So may kanya-kanya tayong pagluluto ng kare-kare sauce. Yung sa akin ay ito. At ayan nga, tagpainit na ako ng mantika sa kawali at nilagay ko na yung seeds o yung ating aswete. Tapos tinagyan naman, nagputo ka na. Abay, nag-alapopcorn naman ang style eh. Ako po, ay di ilag na magaling ang inyong dabihan. 1 minute later. So pagkatapos nga nating tanggalin yung buto ng aswete, ito na nga't nagisa na ako ng bawang at sibuyas dyan mga katamis. Tapos gagamitan po natin yan ng peanut butter na pang kare-kare, yung wala pong lasa. So ayan eh, isuto-sito eh. Ha? Eh mekos-mekos na nga lang mga katamis. So yung ginamit nga pala natin buto ng aswete ay itinabi ko kasi lalagyan po natin ng tubig yun para yan din po ang gagawin natin pampakulay dyan. So ayan na nga po at nilagay ko na din yung peanut butter bago ito tuluyang pakuluan. Tapos naglagay din po pala ako ng konting pampalasa dyan at yung konting patis para naman hindi talagang walang lasa yung ating kare-kare. Pero hindi naman po sobrang malasa kasi ang magpapalasa dyan mamaya ay yung ating bagoong. Bago ko pala makalimutan mga katamis, naglagay din po pala ako dyan ng konting cornstarch. Konting-konti lang po para medyo lumapot siya. Tapos naglagay din ako ng paminta. At yan na nga po at nung okay na ang lasa at yung lapot niya, nilagay ko na po ang ating mga prinitong gulay. So ito na, tingnan nyo naman na talagang nakakagutom na. Kung naaamoy nyo lang po, ang bango-bango na po ng ating karne. At inilagay ko na nga rin po pala yung isang timbang karne dyan. Ako po! Kaya ito na! Wow! So ito na nga mga katami, samahan nyo na naman akong kumain. Ito yung bagoong na galing sa aking kaibigan. Kaya ako napaluto ng kare-kare. So paano mga katamis? Tara't samahan nyo na naman akong lumamon. Mukhang mapaparami na naman po ang kain ng inyong katamis. So, paano? Kain muna ako ha. Kain na rin kayo dyan. Bye!